Filipinos. At pwede kayong dumulog kay Robin Padilla, kay Abdul Aziz, inshallah. At para hindi tayo magkakaroon ng barrier, kung meron kayong mga complaint at meron kayong mga gustong malaman about sa Islam, ito'y libre namin pinapahayag at hindi po kami nangingi ng love offering o donation o ambag. Kaya kami naka-live para makita po kung kami ba'y mamimwersa o humingi ng love offering. Una, sumakay tayo sa bus na ito, magbabayad po tayo kay konduktor, nagbayad po ako, at sa driver nagpaalam po tayo. At nais lang po namin ibigay sa inyo na magkaroon kayo ng kaalaman. Ang Islam po, mga kababayan, ay hindi po siya bagay, hindi pagkain, hindi lugar, hindi taga Mindanao, hindi taga Saudi. Ang salitang Islam po, ito'y Arabic na salita, nangangahulugan na root ay salam. Ang ibig sabihin ng salam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima. Kaya mga kababayan, ang Islam po ay hindi siya pagkain, hindi bagay, hindi tribo, hindi taga Mindanao. Ang ibig sabihin po ng Islam, submission to the will of only one God. Kaya sa mga kababayan natin na hindi pang alam ang Islam, ang Muslim at Islam ay magkaiba. Kaya po sinasabi namin, kapag may gumawa ng kalokohan, mga Muslim na nagpapakilala, kapag may nakita kayo gumagawa ng mga kalokohan, pwede nyo pong ireklamo yon. Kasi doon po nadadama yung pananampalatayang Islam. Ang Islam po ay nagtuturo ng pagsamba, pagpuri sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, sa Islam po ay tinuturo rito na dapat natin makilala kung sino yung tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam po, ito yung reliyon na galing sa tagapaglikha. Kung babalikan natin ang history, mga kababayan, babalikan po natin ang history ng mga Amerikano, ng mga Hapon at mga Kastila. Ang mga Moro, ang mga taga Mindanao, ang mga nakipaglaban sa mga Amerikano, mga Hapon at mga Kastila. 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. Ayun po ay si Sharif Makdum Rai Maula. 13 siglo pa lang po. Dumating po rito si Ferdinand Magellan, dumating ang Kastila, dala po nila ay mga krus at rebulto. Dumating rito si Ferdinand Magellan, March 16, 1521. Philippines was discovered by Ferdinand Magellan. Doon pa lang po nadiskubre ang bansang Maharlika ni Ferdinand Magellan, March 16, 1521. Malayo po yung pagitan. Kaya dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, pero mga taga Mindanao, tayo mga Pilipino ay hindi po Pilipino. Ang salitang Pilipino ay Kastila po yon. Ang bansang Maharlika po, ang mga nakipaglaban ay mga Moro. Kaya makikita nyo sa ID ng mga pulis, nandyan si Datu Lapu-Lapu, si Ra Sulaiman, si Sultan Kudarat, yung mga bayan. Sila po ang totoong bayani, mga Muslim. Kaya po namin sinasabi sa inyo to, mga kababayan, ng libre. Hindi katulad sa ibang nagsasalita sa bus, nangangolekta, humingi ng love offering o donation o mag-recruit. Sa amin po, hindi po kami nagre-recruit at nangangailangan ng miyembro. Bagko sa amin, pinararating lang namin sa inyo ng libre habang pumabiyahe tayo para mawala yung barriers, yung mga harang ng Muslim at Kristiyano, inshallah. Kaya dito, mga kababayan, na nais ko rin iparating sa inyo na ang dapat natin sambahin ay ang tagapaglikha na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, sa Islam po, mga kababayan, dalawa lang po ang sineselebrate sa reliyong Islam. Una po yung Ramadan, yung buwan ng Ramadan, pagkatapos po yung Eid al-Adha. Dalawa lang po. Wala po kaming Pasko, walang bagong taon, walang Halloween, walang piyesta ng patay. Bagkos, dito ay tinuturo na dapat tayo ay sumamba at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iisa, Allahus samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid walam yulad, hindi siya ipinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Opo, kaya ito trabaho ng bawat Muslim na iparating sa inyo. Dati rin po kaming Katoliko na nagbalik Islam. Ibig sabihin ng balik Islam, nagbalik loob ka sa tunay na tagapaglikha. 10 taon din po kami sa Middle East at doon kami naggabayan. Hindi po kami nagre-recruit, hindi kami nangangailangan ng miyembro o sabihin na nagre-recruit ang Muslim. Like Rapid din, wala pong pangangailangan ng miyembro ang Islam. Siguro sa inyo, may mga OFW rito, may mga kamag-anak kayo sa Middle East na nagpunta ron, malalaman nyo rin po kung ano yung Islam. Kasi sinasabi nila, lagi naririnig sa mga Muslim, sinasabi ng mga kababayan natin Katoliko, ang Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy, ang Muslim maraming asawa, ang Muslim terorista, ang Muslim mamamatay tao, ang Muslim nagbebenta ng shabu, nagbebenta ng barel, matatapang sa Quiapo, matatapang sa Kulyat, matatapang sa Tagig, sa Maharlika. Opo, siguro updated kayo sa Facebook ngayon, sa social media, nangyayari sa Israel. Israel po, saka Palestine. Tandaan nyo po,
ang bansang Palestine ay bansa ng mga Muslim. Dumating lang ang mga Israelita. Kung alam nyo po, ang mga Hudyo, ang mga Jewish, ang mga Hudyo po ang nagpahirap kay Jesus Christ. Siguro mahal natin si Jesus Christ bilang isang Panginoon sa inyo. Pero si Jesus Christ po, siya, yung mga Hudyo, yung mga Israel, ang mga nagpahirap kay Jesus Christ. Siya yung nagpapahirap nung nakapanahonan ni Jesus Christ. Opo. Kaya naman sinasabi to, marami na pong mga bata na pinasasabugan doon sa Israel, sa bansang Palestine. Subalit lumalabas sa social media na ang mga Muslim ay mamamatay tao. Kaya kung nakikita nyo sa Facebook, mag-aaral at magsusuri tayo, kung isasama nyo po yung pananampalatayang Islam, malalaman natin na ang Islam pala ay pagsunod, pagsuko, pagtalima. Islam po hindi po terorista, hindi po pumapatay. Kung nalalaman nyo lang po yung mga history ng mga ginagawa ng mga Amerikano, ng mga Israel, sila po yung sumisira sa Islam sa buong mundo. Sila po yung sinasabi ang mga Muslim ay terorista, nagpapasabog, pumapatay. Tandaan nyo po, kung may mga gumagawa nun, maaring pangalan niya ay Muslim o ginamit ang Islam, pero ang Islam po hindi po nagtuturo ng mga terrorist. Tandaan nyo po. Kaya kami, nandito kami. Kapag may reklamo po kayo, kaya nandito yung ID ko. Kaya kapag may reklamo po kayo sa Muslim, inaanyayahan ko po kayo, pumunta kayo sa SBC, Salam Police Center sa Campo Crame. Ito po ID ko, Abdul Rashid Papre sa Liwanag. Ayan po sa Salam Police. Kung meron kayong mga nakaaway at gusto pang malaman sa Islam, kaya tandaan nyo po, ang Islam po ay reliyon na galing sa tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ahmantu alaykum ni'akmati wa raditu lakum islamadina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Yun daw ang Islam. Ang Islam po mga kababayan, hindi pinaregister sa sect, hindi tinatag ng mga propeta, hindi ginawa ng mga propeta, hindi tinatag ng mga tao. Ang Islam po, ito'y galing sa tagapaglikha. Tingnan nyo po, sa buong mundo marami na pong reliyon na nagtatag. Marami po naguguluhan ng mga tao. Sabi nila pare-parehas lang yan, isa lang ang reliyon, isa lang ang Diyos, isa lang ang sinasamba. Tandaan nyo po, karamihan sa mga kababayan natin pinagtatalunan po Biblia, buong mundo. Pero sa Islam, ito'y Quran na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan nyo po, kapag kami nagsasabi na sila ang tama, suriin nyo. Libre po tayo dahil dito sa Pilipinas may kalayaan po tayo, suriin natin ang bawat reliyon. Pero kaya nga sinasabi namin, kapag nakita nyo sa social media na binabalita ang mga Arabo, kagaya sa OFW, pinapahirapan daw ng mga Arabo yung mga katulong. Tandaan nyo po, kapag may nagkasalang Arabo, kasalanan niya yun. Kapag ako nagkasala, kasalanan ko. Kapag may Muslim na masama, gumawa ng kasalanan, hindi kasalanan ng Islam. Opo. Kaya siguro, ngayon lang kayo nakakapakinig. Kaysa naman yung mga vlogger, marami nagre-reels, pinagkakaperahan ng mga Pilipino ang Facebook. Nag-aaway-away, pinakikita ron, gumagawa ng mga kalokohan. Kunyari, nagsusuntukan, nag-aaway. Tapos nilalagay sa reels. Kaysa naman ito malalaman nyo about sa Panginoon na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan nyo mga kababayan na temporary lang to tayo rito. Lahat po tayo ay darat na ng kamatayan. Kaya sa amin, nais lang namin iparating sa inyo kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang dapat sambahin, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi raw nilika ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Rabb na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo mga kababayan, ang pinakamalaking kasalanan natin po, mga Pilipino o mga sanmansulok ng mundo, mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa bato, sumamba sa krus, sumamba sa kahoy. Tandaan natin, ito ay malaking lapastangan sa Panginoon. Ang Panginoon hindi pwede magkawang tao, hindi pwede maging kahoy, hindi po pwede maging bato. Tandaan natin, ang sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha. Saka ngayon po sa darating na November 1, huwag po tayo humingi ng gabay sa patay. Tuwing November 1, piyesta ng patay lang, naalala po natin ang mga patay. Tandaan natin, lahat ng may buhay ay makakalasap, makakaranas ng kamatayan. Hindi po pwede tuwing November 1 lang naalala natin ang kamatayan. Tandaan natin, ang lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. Ito'y paalaala una sa aking sarili, sunod sa inyo mga kababayan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasap ng kamatayan at ang muling pagkabuhay muli ay pagkakaloob sa kanya ang lubos na kabayaran. Inshallah, naway
napulutan natin ang aral sa maikling oras at bababa na ako mamaya-maya sa Centro Mall. Inaanyayahan ko po kayo yon sa pagpicture. Ito po yung ID ko. Kung may nangingi pa ako ng barya, namilit po ako, ireklamo nyo po ako. Pero bagkos naka-live tayo para nakikita ng ating presidente, ng ating senador at sa buong Pilipinas na ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan, pagsunod, pagtalima sa nag-iisang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway isama nyo po sa pagsasaliksik ang reliyong Islam. Wala naman pong mawawala kung ating itong susubukan. Huwag lang po tayo bumase sa mga haka-haka na walang batayan. Opo, at hindi po kami nakikipagdebate, bagkos sinasabi lang namin yung katotohanan upang magkaroon tayo ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Tandaan nyo po, ang Islam is way of life. Islam, submission to the will of only one God. Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima. Ang higit sa lahat, ang pagsamba, pagpuri sa tunay na nag-iisang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yon mga kababayan, hanggat may oras, may panahon, na isama nyo po kahit isang letra na sa pagsasaliksik ng pananampalatayang Islam at naway protektahan at gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong pamamaraan. At hanggang dito na lang sa mga kababayan natin, inshallah, naibahagi natin at nalaman nyo kung sinong dapat sambahin na si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak at sa kanya ay walang mahalin tulad. Ganito na lang po, subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha astaghfiruka atubu ilaik, wa akhiru dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa mga nandito at sa konduktor at sa driver at bababa na ako mamaya sa Centro Mall lang. Sa Centro Mall lang ha. At yun po, maraming salamat po.